At ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping naniwala sa hula, nga ang napala. Yes, friend, ikaw ba ay minsan na ring naranasan na magpahula? Minsan mo na bang sinubukan na alamin kung ano ang mangyayari sa iyong hinaharap? Pero, bakit nga ba may mga taong nagpapahula? Bakit nga ba may mga taong kating-kati na malaman yung mangyayari sa buhay nila kahit na wala namang konkretong basihan? Kahit na alam naman nilang hindi ito gaanong or hindi talaga ito makatotohanan. Diba? At yun nga yung nangyari sa sulat na binasa natin kanina para sa ating BBC or B-Boy Bibo Confessions para kay Matt. Sulat mula kay Lara. 'Di ba? Ang 7 taong relasyon nila na nakompromiso dahil lang sa hula. Ate Lara naman kasi. Bakit ka naman naniwala? Hula nga, 'di ba? Hula. Ano bang ibig sabihin ng hula? 50-50 yung probability kung magiging tama. At sa kaso mo, mali yung pinanghawakan mo. Mas naniwala ka na yung hula sa'yo ay magkakatotoo. Kumapit ka doon sa sinabi ng mga hula sa'yo na yung makakatuluyan mo ay yung taong kasama mong magtaksil. Wow naman! Utang na loob. Talagang naniwala ka doon? Pinanghawakan mo yun? Pinagpalit mo yung 7 taon mong relasyon? Kaya sobrang delikado nito no? Yung mga ganitong mga bagay-bagay. Well, hindi ko naman sinasabi no na mali manghula or magpahula. Hindi ko alam. Depende yan. Kanya-kanyang paniniwala yan, no? Hindi natin pwedeng sabihin talaga totally at all na mali siya. O hindi naman kaya hindi rin natin pwedeng sabihin na tama siya, na okay lang siya. Pero kung iisipin, wala namang masama sa panguhula or pagpapahula, 'di ba? Pero magkakaroon kasi ng conflict kung paano mo i-handle or iti-take yung mga predictions tungkol sa iyo. Diyan magkakaroon ng problema. Sa side mo bilang nagpapahula, 'di ba? Doon papasok yung mga challenges kung paano mo haharapin or paano mo iti-take yung mga maririnig mo mula doon sa manghuhula, di ba? And para naman sa manghuhula, siguro nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng issue kapag hindi naman talaga genuine yung, di ba? Hindi mo siya totally naramdaman lang. Kumbaga, mema lang yan. May masabi ka lang, maging controversial lang yung mga predictions mo. Kasi, aminin natin, di ba? Siguro, hindi rin naman natin sure, wala tayong total concrete basis na totoo talaga yung mga nanguhula, di ba? Pero may iilan din naman talaga na tumatama kahit papaano yung hula nila. Kasi yun, nararamdaman talaga nila. Kusa talagang pumapasok sa isip nila. Pero kung mema-mema lang, dyan talaga magiging mahirap. Kasi may isang taong posibleng panghawakan yung sasabihin mo di ba? But again, wala namang masama kung manghuhula or magpapaniwala. It's either, dalawa lang yan. It's either hindi ka maniwala at all or i-treat mo lang siya purely as a hula or i-adapt mo yung mga sinabi sa'yo. And best example nga si Lara dun sa sulat niya kanina, di ba? Porket sinabi na magiging salawahan siya, aba matindi. Talaga namang pinanindigan din niya. Talaga namang naging salawahan din ang babaita. Oo, diba? Kahit nandun na yung awareness and consciousness niya na mali yung gagawin mo, ginawa mo pa rin. Hindi ba dapat
yung hula na yon, tinake mo na lang siya as a warning na, shucks, may tendency pala akong maging salawahan. May tendency pala akong mag-cheat. Hindi ko siya gagawin. Kahit pa yun yung magiging paraan para makilala ko yung taong makakatuluyan ko, hindi ko siya gagawin. Diba? Kaso, nag-focus ka kasi masyado doon sa part na makakatuluyan mo yung taong kasama mong magtataksil. Diba? Parang mas na ano ka dun mas nahikayat ka dun Kaya naging convincing siya para sa'yo Wow, makakatuluyan ko daw. Finally, mahanap ko na yung para sa akin, yung makakasama ko habang buhay. Even if it means to cheat with my partner, with my long-term jowa. Okay lang. Basta ang mahalaga, maganda yung ending. Makakatuluyan ko yung para sa akin talaga. Sa pamamagitan ng pagloloko, sa pamamagitan ng pagiging salawahan, doon ko pala makikilala yung Prince Charming ko na panghabang buhay ko makakasama. Wow! At naniwala ka doon. Dinisregard mo yung part na magchichit ka, magloloko ka. So bottom line, hula nga Bakit ka maniniwala at bakit mo sobrang pang hahawakan? Hula lang. Again, maaaring tumama, maaaring mali. Hindi yan sinabing, eto talaga yung mangyayari sa'yo eksaktong-eksakto. Hindi ganun yun. Wala sino man sa mundong ito ang makakapredict ng mangyayari mamaya, bukas. At sa susunod na taon, walang nakakagawa nun. Kahit anong teknolohiya, wala. Tao pa kaya? Kahit nga si Lord siguro hindi niya alam kung anong ipapaulam sa'yo bukas Yung mga hula pa kaya? 'Di ba? So bottom line, walang nakakaalam kung ano pong mangyayari sa future. Walang definite answer kung anong mangyayari sa iyo bukas. Hindi natin hawak ang bukas. So again, hula is hula. Hula lang, prediction lang, baka lang. Siguro. Pwede mo siyang gawing guide pero hindi pwedeng dun iikot yung mundo mo. Wag yun yung paninindigan mo. Wag yun yung panghahawakan mo. Wag yun yung paniniwalaan mo na hindi. Sabi namang huhula. Wag daw ako magtrabaho. Yayaman pa rin ako. Ay, bahala ka sa buhay mo. Nakakatakot yan. Nakaka-overthink. Nakaka-disappoint. Diba? Kasi kahit ako aminin ko, muntikan na akong mahulog sa ganyan. Muntikan ko nang itry yan. Oo, may kakilala ko manghuhula doon sa amin. Tapos one day pumunta ako sa kanila, kumatok ako sa pintuan nila. Tapos sabi niya, sino yan? Ay, wala. Tapos na, ayoko na magpahula. Umuwi na ako. Sabi mo, manghuhula ka pero di mo nahulaan kung sino yung kumakatok sa inyo. Wala. Magbabayad pa man din sana ako. Kaya tama nga ang sabi sa hula, huwag basta-basta maniniwala kung ayaw mong mawalan ng jowa. Period. Yes, friend, 3 oras na bibitsayam ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama tagarinigan tayong muli bukas araw ng Sabado. 2 p.m. to 6 p.m. Makakapiling niyo po si B-Boy Bibo para sa ating programang Stick to One. Mga kantang OPM hatid po sa inyo ng 101.1 Yes FM Solid. Good night, baby. Mwah, mwah.